So hello guys, what's up? It's me again, sa Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, finally, nagsalita na po itong si General Browner. Alam nyo naman 'di ba kahapon na i-content nga po natin na mayroon pong mga retired military men na ang sabi nila, papatapusin lang daw po nila ang bagong taon. And after po ng bagong taon, doon na daw po sila lulusob at magsasagawa ng destabilization effort kung ano pa man para po mapatalsik ang ating presidente. So ang gusto nilang mangyari, hikayatin yung mga military retired personnel. 'Di ba yung mga retired PMAer, mga sundalo na mga retiro na, ang gusto nilang mangyari mga minamahal is yayain para nga daw po magsagawa ng destabilization plot, ng pag-aaklas, pag-aal sa balusa dito sa ating gobyerno. So, ini-encourage nila, niyayaya nila, hinihimok nila na magkaroon sila ng iisang boses para po mapatalsik ang ating presidente. Kagaya nga po kahapon, 'di ba, may nag-message sa akin. Ipabasa muna natin yung mensahe mga minamahal bago ko ipanood yung video ni General Browner. Ang sabi, pa-check po yung bagong blank, tatapusin lang daw ang New Year saka sila gagalaw. Wala bang pwedeng gawin ang gobyerno sa mga retired military men na nag-i-initiate ng pag-aalsa laban sa gobyerno? Malakori ang gusto nilang mangyari. Nakakabahala. Please hide my identity. And kahit nga din po sa video ni Sundalong Dado, yung Sundalong Kanin, ang sabi niya, inaantay lang daw po nila mga minamahal yung hudyat, inaantay lang daw po nila yung message ng nasa taas, at kapag binigyan na daw po sila ng go signals, sila daw po ay kikilos na, which is nakakabahala nga naman. But so far, ito yung kagandahan kasi hindi po nila nayaya or hindi po nila na nakuha itong si General Browner. Actually mga minamahal, yung mga retired PMAer na yan, yung mga retired military men na yan, wala na po talaga yung mga connection. Lalo pa dito sa ating gobyerno kasi retired na sila. Nagbe-benefits na lang po yan sila ng kanilang mga pension, ng kanilang mga benepisyo sa ating gobyerno bilang isang retired military men. So kung ako nga lang po yung tatanungin, dapat sana tanggalan ng pension yung mga taong nagsasagawa ng distab sa ating presidente, lalo pat mga retired personnel sila. Imagine na, they know the constitution, they should protect the constitution, they should protect the people. 'Di ba hindi yung mag-aal sa balusa ka dahil lang sa iba yung paniniwala mo, mag-aal sa balusa ka dahil lang sa hindi mo gusto yung patakaran ng ating gobyerno, which is pabor naman yung nakararami, ikaw lang talaga tong parang baliw, 'di ba? So, buti na lang mga minamahal, itong si General Browner ay nagsalita. Ano yung sabi ni General Browner? Pakinggan natin at panoodin natin mga minamahal. Sampal ito na katotohanan sa mga nagnanais na magtatag ng destabilization plot, nag-i-initiate mga minamahal ng pag-aal sa balusa sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Panoodin nyo tong video ni General Browner. Allow me to take this opportunity to remind our soldiers in the armed forces of the Philippines to continue to be professional and competent. In the past days, we have seen a myriad of events that transpired in our country, and this has shaken the political environment of our country. As soldiers, we should not be shaken by this. Hindi dapat tayo maapektuhan ng masama dahil dito. That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. This also goes to say that we are loyal to the duly constituted authorities, whoever that may be. Hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. And in that vow that we took,
VOW, no? Yung vow natin, yung panata natin, sinabi natin na we will continue to uphold the Constitution. So, yun lang po ang isipin natin para hindi tayo ma-confuse. No? Very clear, very clear yung ating mandate. Okay, nagigets ninyo mga minamahal. Ang sabi ni General Browner, we are loyal to our position and to the vows that we made nung tayo pa lamang po ay pumapasok sa serbisyo. So tama nga naman mga minamahal na maging loyal tayo sa ating mga sinumpaang tungkulin. We should imagine, mga minamahal, dapat protektahan natin ang Pilipino, protektahan natin ang taong bayan, protektahan natin ang Constitution. We are remain to be loyal to our country. So rinig ninyo, so malaking sampal po ito, mga minamahal, sa mga nagnanais na magsagawa, mag-initiate ng destabilization plot, mga nagnanais ng destabilization effort, mga nagnanais ng pag-aaklas, paghihimutok, pag-aal sa balusa sa ating pamahalaan. Dahil yung leader mismo, si General Browner, ay hindi nila nakumbinse. So maybe may mga retired military men na magkakaiba tayo ng principles, magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng perception, views, and opinion. Pero it doesn't matter na magkaiba man tayo tapos ang gagawin ninyo ay mag-aal sa balusa kayo. Hindi po tamang gawain yun. Dahil unang-una, naging government official kayo. You know what is right and you know what is wrong. 'Di ba? Mali yung ginawa, yung gagawin pa lamang ninyo. Kaya kung ako yung tatanungin, dapat sana mga minamahal, yung mga nadyan sa gobyerno, dapat tinitingnan nila yung mga kagaya ni Clemente, ni Clemente, mga minamahal, si Dado, na nag-i-initiate ng pag-aaklas, paghihimutok sa ating gobyerno. Dapat tinitingnan, di porket isa lang yan na nagsalita, hahayaan na. Dapat tingnan. Dapat merong gawin ang pamahalan. Kasi ang maliit na boses, ang isa-isang panghihikayat ay pwedeng dumami yan. At hindi na po natin kayang solusyonan yan once na mas madami na sila lalo. So habang maaga pa, habang kaya pang linisin, bigyan at turuan ng leksyon. So paano tuturuan ng leksyon? Tanggalan ng benepisyo. Para yung iba na magsasagawa pa nun ay hindi na po nila may isipan na gumawa ng pag-aal sa balusa kasi nakita nila na may punishment. Kasi masyadong maluwag ang ating administrasyon Masyadong mabait si PBBM. Even na yung mga military retirement personnel na yan, binababoy, kinukutya itong ating presidente. Ang bait pa din. Makikita ninyo na never pong nagsabi na tanggalan ninyo ng pension yan. Sinabihang bangag, adik, never naman na, di ba, never nyong nakita si PBBM na gumante. Hindi katulad ni Digong noon. Mayroon lang isang teacher na nag-post, papapatay kita, may 50 million. Di ba? Ano yung ginawa nila? Pinakulong nila yung guro kahit wala namang capacity. Di ba? Hindi katulad ngayon. Sinabihan mong bangag, adik, i-assassinate, kung ano-ano pa. Never gumante. Never nyo nakita ang gumante, mga minamahal. Iisa lang yung nakikita ninyo, gusto pa rin ng ating presidente, yung nagkakasundo tayo. Workaholic ang ating Pangulo, mga minamahal. Nakikita nyo, never nyo pinansin yung mga issue na yan, workaholic, trabaho lang. Kasi, he is for the people. Diba? Kita nyo naman na yung puso niya ay para sa mga Pilipino. Aanhin niya naman kung papatulan ka niya. Aanhin niya naman kung ano yung benefit sa kanya. Diba? Imagine nyo dyan, wala namang magiging benefit sa kanya kung papatulan niya yung mga yan Pero kahit kapatul-patul na, hindi niya pa din pinapatulan kasi mas inuuna niya yung boses ng mga Pilipino. Inuuna niya na mas kailangan natin ng trabaho. Inuuna niya na kailangan mas mapababa ang inflation. Inuuna niya yung mga major problem ng ating bayan. Kung paano tayo magkaroon ng pera, kung paano masolusyonan yung mga crime rate dito sa ating bayan. Kasi yun naman talaga yung nakarapat. Ganun ang ginagawa ng ating presidente despite na ang daming mga kultong DDS na pinapabagsak ang ating administrasyon. Tingnan nyo, nakailang rally na sila.
Kita ninyo? O, nakailang pag-ano na sila, pagyayaya sa EFP, sa PNP, active man yan or retired. Nakailan na sila. Ilang strike na yun, pero pinalampas lang po ng ating gobyerno. Pinalagpas lang po ni PBBM. Ganon po siya kabuti. Ganon po siya kabait. Ganon po kamay puso ang ating gobyerno. Diba? Pero kung ako lang, dapat parusahan yung mga yan. Kung ako lang, dapat parusahan yung mga nagsasalita ng ganyan. Anyway, thank you kay General Browner. At thank you din sa mga retired PMAer, retired soldier na mas ninanais ang pagkakaisa sa ating bayan kaysa magkagulo ang ating bansa. Alright, so yun lamang po. Pahingi lang po ako ng comments, like and share mga minamahal. And click nyo na din yung notification bell ng ating video. So it's me again, si Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat sa inyo mga minamahal. Mag-iingat po kayo palagi and Happy New Year.